Alam niyo ba mga kababayan na mayroon palang kinaiinisan si Madam Liza Araneta Marcos na kinukutya ng mga tao sa kanya. At ano iyon? Yung kutya ni na Maharlika mga kababayan na malaki ang kanyang tiyan. Ni Madam Liza. Bakit to kasi tatawaging malaking tiyan ni Madam Liza? Lalo na yung term na butod mga kababayan, hindi malaki ang tiyan. Na parang butete. Grabe, nang gagalaiti daw talaga si Admiral mga kababayan kung nakakarinig siya ng mga kutya na ganyan. Dahil, feeling niya mga kababayan maganda ang kanyang katawan. Marahil mga kababayan, yan ang kanyang insecurities sa kanyang sarili. Diba? Halata ninyo mga kababayan, ang kanyang mga litrato, ini-edit pa mga kababayan na talagang ang liit na ng kanyang katawan. Kung ikukumpara mo nga sa original mga kababayan, yung post ng ibang tao, tapos yung post ni Liza Araneta Marcos, parang hindi mo na makikilala dahil sobra-sobrang edit nila. Kaya wag nyo dong tatawaging malaki ang tiyan o butod si Madam Admiral mga kababayan dahil magagalit na naman yan. Panoorin niyo po ha. Alam niyo kung bakit? Ang balita ko. Si Liza Tanas. Admiral! Nagngingit-ngit sa galit. Every time isasayaw natin yan, lalo na yung butod. If na hindi butod. In fairness, butod din si Rocky mga kababayan. Pero mas mabuti na rin yung naunakan ng utya, diba? Sa ikaw, yung maunahan. Akala naman niya, palibasa, sinampahan ako ng non-bailable na kaso na walang katuturan. Akala niya, itigil na tayo sa Kaya daw mga kababayan ay gusto talaga nilang ipakulong ito si Roque na non-bailable case. Kahit pa mga kababayan mahina yung kaso, pero non-bailable mabubulok pa rin si Roque sa bilangguan hanggat si Bangag ang presidente mga kababayan. Dahil sa bungangan nitong si Roque, lalong-lalo na yung pangungutya niya kay Admiral na malaki ang tiyan. Butod mga kababayan. Nagkamali siya dahil talaga sakit ba yung gamay? Papatuloy natin yan hanggang mamatay sila sa inis. Asarin natin mga kababayan hanggang matigok sa inis. Bayan! Handa na ba kayo? Handa namin. Dahil ngayong araw, dito sa Dahig, Dahagi! Nung una mga kababayan, hindi natin alam kung paano i-pronounce yan. Dahagi? Hagui? O gano'n? Dahig pala mga kababayan. Simula na ang bukang liwayway.Ilive day, palihog day. Ang lumabas na resulta sa huling halalan, simula na ang pagkatapos ng mga bangan. Mantakin ninyo, bilyones ang ginastos pamimili ng boto. Grabe no? Yung naririnig natin sa social media, 20 billion. Kung isipin nyo na lang yan mga kababayan na, billion? Grabing aksaya sa pera niyan. Nagsalita ang European Union na ayuda ang ginamit pamimili ng boto. Vote buying daw mga kababayan sabi ng EU. Gamit ang ayuda. Bilyon-bilyon ang linustay. Ang resulta, bokya pa rin sila. Bokya pa rin sila. Sama-samang babangan. At ang pinakamasarap, ang mga walang yang WAD committee, lahat sila. Bye-bye na. Yung mga chairman ng TUWADCOM mga kababayan na wala lahat. Wala na sila. Yung iba nagretiro, yung iba gumraduate mga kababayan, at karamihan hindi nanalo. Yung mga chairman committee. Pero mga kababayan, napakalaking paghamon ang ating hinaharap. Ngayong patapos na ang mga bangag, handa na ba kayo? Handa na kami para sa bagong presidente. 2028 pa nga lang mga kababayan, pero madali lang naman ang panahon Talagang inaamin niya na bokya sila sa eleksyon dahil sa dalawang bagay daw. Una, ang sinisi ni BBM ang gabinete. Animal, anong kinalaman ng mga cabinet secretaries mo?
Kung ikaw mismo ang leader dyan. Kung inyo talaga iisipin mga kababayan, wala naman talagang kinalaman sa politika. Yan mga cabinet secretaries ha. Hindi sila dapat nakikialam sa politika. Bakit sila ang napaparusahan na hindi nanalo ng kanyang mag-uong Pilipinas? Sobrang pamumulitika. Pangalawa, di raw ramdam ng tao ang serbisyo galing sa gobyerno. Aminado siya. Anong tawag dyan? Kabangagan, di ba? Busisiin natin. Ay, nako. Abay, sa wakas, may tamang sinabi ang bangag. May tama. Dahil totoo, sobrang pamumulitika ang dahilan kung Aminado rin parang syunga mga kababayan yung ganyan, di ba? bakit bokya ang kanyang mga kandidato. Parang niyang binabatukan ang kanyang sariling ulo. Pak, pak, pak. Oh, mahina ang gobyerno. Pak, puro politika. Pak, pak, pak. Oh, hindi nararamdaman ang serbisyo. Oh, pak, pak, pak. Anong kaululan yan? Pero ang sobrang pamumulitika galing sa kanya. Dahil sa kanyang pagnanais na maulit ang kasaysayan na Marcos forever at ang nais niyang burahin ang Duterte sa yung ating bayan. Sabi niya, dati ang sarap ng buhay namin. Oh, buhay mayaman kami, pinagsisilbihan sa Palasyo Malacanang. Ganon din ang gagawin ko. Ano kasi na swerte? 20 years na nga silang nagpakasasa sa sarap dati mga kababayan. Ngayon, another 20 years na naman. Mga animal, akala niyo kung sino magagaling? Akala ba niya nung pinakulong ang Tatay Digong dito sa Dahig, magkakaroon muli ng Marcos forever? No! Ang nangyari, No more Marcos. Goodbye Marcos Part 2. Araw na lang ang binibilang. Tama o mali? Taon pa? 3 taon pa? Sino ba ang nagsimula ng sobrang pamumulitika? Ngagba. Si Ngagba. Ang sinisisi niya, ang kanyang pinsan, ang kanyang asawa. Ang aking sasabihin sa kanya, Julol! Julol, silang lahat mga kababayan. Sama-samang babangag muli. Pero ultimately, the buck stops at him. Kay Marcos mga kababayan. Siya ang dapat sisihin. Ikaw ang presidente! Ikaw ang may sala sa sobrang pamumulitika dahil ikaw gahaman sa kapangyarihan, walang katapusan ang iyong pagdanais na mangurakot at pagpasasa sa pwesto. Ano na palang nangyari doon sa iniimbestigahan na gold laundering, money laundering na may kaugnayan sa gold? Doon sa Hong Kong ba yun? Bakit wala na tayong update? Cordon solitaire na naman ba? Tama mali. Tama. Tapos sasabihin niya, ayaw na namin ng politika. Ayaw na naman ng politika, mga animal na mga politician. Liar! Kung ayaw mo na ng politika, umalis ka na. Layas! Step down. Magkasundo na. Payag ba kayo? Magkasundo ng ulol nyo. Basag na ang baso mga kababayan. Anong sagot nyo sa kanya? Nek-nek nyo. Correct. Bangag ka. Alis ka. Yan ang walang takot na kasagutan ng mga Pilipino dito sa Europa. Believe tayo mga kababayan sa yan sa The Hague, Netherlands. Ang daming tao pa rin mga kababayan. Kahit umuulan Ang lamig mga kababayan. Pumupunta pa rin ang tao kahit umuulan. Nabasa na sila. Bangag. Dito sa Europa, merong tunay na demokrasya. Bangag. Dito sa Europa, hindi mo sila masusupin. Kaya ang sagot, bangag ka, alis ka. Yes! Ma'am, maya-maya magsalita ka rito. Ang galing ko, mambus ka. Mas magaling ka mambus ka kaysa sa akin. Bibigay ko sa iyo, Mike. Mas epektibo ka, ma'am. Tapos, ang sabi niya, hindi raw nararamdaman ang serbisyo ng gobyerno. Binatikos niya ang sarili niya mga kababayan. Anong tawag dyan? Diyan siya nagkamali. Kasi akala niya, merong serbisyo. Ang katotohanan, walang nararamdamang serbisyo kasi walang serbisyong binibigay. Puro ayuda. Mantakin nyo, pinagyabang.
5,500 flood projects. Oh, tapos ilang araw lang mga kababayan, binaha. Ang sinisi pa mga kababayan dahil binangga daw ng barko yung isang flood control mga kababayan. Anong nangyari nung nag-ulan? Naging lawa ang buong Pilipinas. Yan ba ang hindi naramdaman ang serbisyo or wala talagang serbisyo? Meron ba? Oh, Wala. Yan ang katotohanan. Walang serbisyo. Pwede ba lahat kayo umuwi at lahat kayo mambuska gaya ng ginagawa nyo ngayon? Nang sa ganon, mawala na ang mga baka! Baka sa'yo, man yung karota. Oh, nabinyagan ng bagong pangalan si BBM mga kababayan ano. Tapos ayaw pa rin niyang magpa-hair follicle drug test. Dahil sino daw ang nagsasabi na may gustong magpa-hair follicle drug test si BBM mga kababayan? Diyos ko, buong Pilipinas ang tawag na nga sa kanya bangag. Dapat niya yung aksyonan mga kababayan. Patunayan niyang hindi siya bangag. Dahil kung hindi, parang inaamin na rin niya, di ba? Yan ang katotohanan. Walang nararamdamang serbisyo, wala ka naman kasing ginagawa. Palagi kang high. Sino? And yet, ang sabi niya, ang solusyon, pag-resignin ang mga gabinete. Anong tripping yan mga kababayan? Anong tripping yan? Okay, lagi patong nila. Bakit Kulit yan mo na, gabinete? di niya maputol. Sino ang dapat mag-resign? Siya! Sino ang dapat mag-resign? Ay, sa kog. Kung ano ang puno, siya rin ang bunga. Kung palpak ang mga bungang kabinete dahil palpak ang puno ng bangag. Bangag! Akala ba niya magbabago ang Pilipinas kung bago ang gabinete pero wala pa rin sa tamang pag-iisip? Panibagong aksaya na naman sa pera yan mga kababayan o another project, another priorities. Tapos yung mga ginawa ng mga unang mga sekretary parang bababaliwala. Presidente! Wale! Kali ka nga, bakit ka na rito? Tayong dalawa na rito? Sabi niya, Ano ang pangalan mo? Tapos nag-positing. Ibang klase! Ha? Nagpasok niya. Taga saan ka? So ano masasabi niyo dito mga kababayan? Na unang-una galit pala si Madam Admiral na tawagin siyang malaki ang tiyan o butod mga kababayan. Post your comments below.